tayo. At natutunan din natin na yung source ng ating contentment ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo lang. No? Na siyang nagpapalakas sa ating spiritual na buhay. Na ang mundong ito hindi tayo kayang isatisfy. So, balik tayo sa nasa Mark chapter 9 na po tayo, no? Sa ating series ng Book of Mark. Medyo malayo na, no? Mark chapter 9 verse 1 to 8 tayo ngayon. And ang title ng ating sermon is Glimpse the Glory. Isang sulya o isang pakikiim sa glory. Yung huling eksena natin sa chapter 8 ay yung sinabi ni Jesus kung paano ang maging disciple. Sinabi ni Jesus, kung gusto nyo maging disciple ko, deny yourself, carry your cross, and follow me. No, yun yung, kasi mahalaga yung nasusundan natin, no? Ang tawag doon, context. No? Kaya, napakaganda ng series talaga kasi alam natin yung context, bakit nangyayari yun, bakit sinabi yun. Kasi nasusundan natin kung ano yung para itong yung pagka nakaseries ka, para ito yung telenovela na pinanonood natin na episode. So today, tignan naman natin yung preview ng glory ni Jesus sa kingdom na ipinakita niya sa piling mga alagad lang. Hindi sa lahat ng alagad niya ipinakita itong glimpse ng glory na ito. Kung hindi kay John, yung kapatid niyang si Santiago, James, at kay Peter, kay Pedro. Bago tayo mag-start, no? Hindi ko alam kung lahat kayo nanonood ng Marvel movies. Ako, mahilig ako sa Marvel. Yung mga Marvel movies, wala akong pinalalagpas dyan, lalo na yung The Avengers, no? At kung manonood tayo ng Marvel movie, pagdating po sa hulihan niya, no, so natapos na yung movie, no, lalabas yung mga pangalan, yung mga pangalan, kung sino yung mga production supervisor, credits, no? So lalabas yun. At kung ikaw ay fan ng Marvel movies, alam mo, meron pang lalabas na doon, na eksena, no? Yun yung preview na susunod na movie nila. So kung aantayin mo yun, nung umisan kasi mga tao, pag lumabas na yung mga pangalan, labasan na ng sine yan. Hindi nila alam, meron pang lalabas doon na yung preview na susunod na movie nila. Kaya alam mo kung ano yung bawa. Kagaya yung kay pangalan kulay itim na monster. Venom, no? Namatay si Venom, bida, pero alam natin meron pang susunod kasi meron sa hulihan, no, yung sinasabi ko ng preview, meron maliit pang ganun na tira. So, alam natin, meron tayong idea, no, yun ang purpose nun. Meron tayong idea na may kasunod pa na doon may sequel, no, doon sa movie na pinanood natin. So, itong istorya na ito, na ating pag-aaralin, ganun din, no? Ganun din. Kaya ang title, Glimpse the Story. Ganun din, no? Pasinaya, no? Sa Tagalog, pero malalim yun. Iba sa inyo, hindi ko maintindihan, no? Pasinaya ang tawag ito. Okay, simulan natin sa verse 1. Chapter 9 tayo. Sabi, and Jesus was saying to them, truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the kingdom of God having come in power. Okay, itong verse na ito, maraming nagkakamali rito. Lalo na pagka walang context. Pag ito, binasa mo lang dito, mali na interpretasyon mo yan. Kung hindi mo gagawin ng context yan. No, iisipin mo rito, marami pala noong mga time na yun, doon sa mga taong kausap ni Jesus, ang hindi makakaranas ng kamatayan. So, ganun iisipin mo. Pero tayo, alam na, dahil na nakaseries tayo, alam natin yung context.
No, sabi ni Jesus, truly I say to you. Sa Tagalog, sinasabi ko ang katotohanan. Yun ang proper translation ng sinabi ni Jesus. Ibig sabihin, sure ball. No? So, sa language natin ngayon, ang sabi ni Jesus dito, sure ball. Na ilan sa inyo dito, bago mamatay, makikita yung kingdom. Yung glimpse, no? Hindi sinabi ni Jesus dito na yung millennium kingdom talaga ang makikita. No, po, hindi yung glimpse. No, yun ang sinasabi ni Jesus dito. Kasi yung death na sinasabi dito, yung death, no? Sabi, who will not taste death? Yung death na sinasabi dito, physical death ito. Talagang kamatayan, hindi lang spiritual death, hindi spiritual death, no? Ibig sabihin, translation to eternity with God or without God. Kasi yung death, dalawa patutunguhan nun, no? Hindi yun yung end ng tao, no? Yung death, transition lang yun, either pupunta ka sa piling ng Lord o pupunta ka sa impyerno. So, eternity yun, no? Both, parehas, eternity yun. So, yun yung tinutukoy ng death dito. So, translation or transition to eternity with God or not. No? Ngayon, yung kingdom naman na word dito, ang ibig sabihin niya, royal power. So, titignan natin yung original text. Sa Greek, no? Royal power ang ibig sabihin. No, tandaan natin, na nung dumating si Jesus, no, nung first advent, yung unang dating niya, na-postpone yung kingdom, no, diba? Mga napag-aralan natin mga nakaraang chapter, na-postpone yung kingdom. Bakit? Dahil sa rejection, no, nireject si Jesus ng Israel. National rejection ang tawag doon. No? Kaya hindi natuloy yung kingdom, no? Na-postpone pala, na-postpone. Dahil sa national rejection. At alam ng Diyos yun, no, na i-reject ng Israel yung Messiah nila. At yung plano ng Lord na pati ang mga Gentiles ay mapasama sa kingdom ay naaayon doon sa rejection ng Israel. So yung training nitong mga alagad, no? Bakit tinitraining ang mga alagad? Sabi natin, kaya sila tinitrain dahil sila yung magiging leaders ng church, no? Kasi paparating na yung church age. No? Malapit lang simula ni Jesus o i-start ni Jesus yung church, no? At isa yun sa mga dahilan kung bakit tinitrain ni Jesus ang mga alagad. Para i-prepare sila, dahil sila yung mga leaders. And para i-prepare din ng mga alagad, yung mga magiging mananampalataya kapag naitatag na yung church. Okay. So meron tayong question, no? Kasi meron yung mga alagad, meron silang pending question, ha? Kung natatandaan natin, sinabi ni Jesus sa mga alagad na ako ay mamamatay, after 3 days ako mabubuhay. No, sabi ni Peter, nagbida-bida, no? Sabi niya, nirebuke niya si Jesus, eh. Sabi niya, hindi mangyayari yun, kahit hindi pwedeng mangyayari yun, sabi ni Peter, no? Then nirebuke naman ni Jesus si Peter, sabi ni Jesus, Satan, pumunta ka sa likod ko. So, meron kasi silang question, paano magkakaroon ng kingdom kung walang king? Kung mamamatay si Jesus? Kaya nga magbibigay si Jesus ng glimpse, no? O pasinaya sa coming attraction. So, sa coming na kingdom, kagaya nung sa Marvel, magbibigay si Jesus. Kasi kailangan ng alagad yun, eh. No, para maging maayos yung kanilang ministry,
At para ma-motivate sila, kailangan ng grades. Kailangan ng preview. Patikim. Kahit picture lang. Para malaman nila ano ba itong tatrabahuhin namin. Wala kasi sinabi si Jesus na timeline kung kailan magaganap yung kailan darating yung kingdom. Walang timeline. Kaya kailangan ng mga alagad ng pasinaya. Verse 2, and 6 days later, Jesus took with him Peter and James and John. Ito yung tinatawag nating inner circle. Silang tatlo yun. Si Jesus walang favoritism. Huwag nating interpret ito. Walang favoritism si Jesus. Pero ito yung inner circle niya. Ito kasi yung mga magiging leaders ng church. No? Si Peter, si James, at saka si John. Si John at si James, magkapatid yan. And brought them up on a high mountain alone by themselves. So yung tatlo lang ang kasama ni Jesus. And he was transfigured before them. So silang tatlo, yung nakakita ng glimpse ng kingdom, kasi nga sila yung magiging leader. No? Sa Jerusalem church, sino naging leader ng early church? Si James. No? Ay, hindi. Sorry, si James pala na ano yung nakapatid ni Jesus. Hindi pala itong James na to. Kasi itong James na to, kapatid ko rin siya. So, pero sila pa rin yung mga naging early church leaders. No? Kaya, ipinakita ni Jesus yung glimpse sa kanila. No? Ito yung fulfillment nung sinabi ni Jesus sa verse 1 na some of you here will not experience death until they see the glory. No? Kaya nangyari po, naganap ito. No? Kasi lahat ng sasabihin ni Jesus dapat matupad. No? Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. No? Hindi siya kayang baguhin. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya nga, mapagkakatiwalaan natin ang salita ng Diyos. So, nag-transfigure si Jesus. No? Tuloy natin. Verse 3. And his garments were shining intensely white, as no launderer on earth can whiten them. Wala daw sino mang labandero sa lupa. So, kahit si Grace siguro hindi kaya paputiin ng ganyan yung gamit ko. Wala, sabi niya, no launderer on earth. Kahit sino pa yung pinakamagaling na labandero, labandera. Ganun na nangyari sa damit ni Jesus. No? Ano tawag natin dito sa glory na ito? Shekinah, galing ha? Shekinah glory, ito yung tinatawag natin Shekinah glory. No? At yung word na ginamit, transfiguration, kanina, sa verse 2, ang English word doon is metamorpho. Metamorpho. Ang ibig sabihin nun, to be changed. Dito nang galing yung word na metamorphosis. Ano yung metamorphosis? Yung mga nag-aaral. Metamorphosis, yung caterpillar nagiging butterfly. No? Yan ang metamorphosis. So, yung ginamit na word, metamorpho. Kasi ang New Testament, originally written in Greek. Kaya, lahat yung mga yan, may Greek word, may equivalent sa Greek word yan. So, ginamit na word doon, transfiguration, is metamorpho, which is to be changed. So, ibig sabihin, during this time, si Jesus, completely different. Descriptively, so yung description niya, nagbago talaga siya. No? Nagbago, pati yung suot niya, no? sobrang malingning. No? Sabi ni Matthew, kasi diba, alam naman natin na yung tatlong gospel ay, ano tawag doon? Katulad, synoptic, galing ha? So magkakatulad sila. No? Sabi ni Matthew dito sa story nito, his face shone like a sun. Yung mukha daw ni Jesus,
araw na naging araw. Alam naman natin na hindi natin kayang titigan ang araw. Masisira ang mata natin kapag tinitigan natin. Ako, isa sa cause ng paglabo ng mata ko ay yung pagtitig sa araw. Nung maliit ako, tinitigan ko yung araw. Tutuwa ako dahil tapos kung tumingin sa araw, pag tingin ko sa ibaba, nag-reflect yung araw. Hindi ko alam, masisira pa lang mata ko. So sabi ni Matthew, His face shone like the sun. Sabi naman ni Luke, they saw Jesus' glory. They saw Jesus' glory. So, yun ang glory talaga ng Lord, no? Tanda, kung alam natin yung istorya ni Moses nung kinuha niya yung Ten Commandments, ganun din nangyari kay Moses, nabahaginan siya, no? Nabahaginan lang yun, ha? Ng glory ni Jesus, yung pagbabaan ng glory ni Jesus, pagbaba niya ng Sinai, yung bundok, hindi makita ng mga Israelita yung mukha niya, kaya tinakluban niya gano'n. Kasi sobrang liwanag yun. No, gano'n ang glory ng Lord, no? At sabi din ni Luke, nang maganap ang story na ito, kung mabasahin natin yung parallel nito kay Luke, kay Gospel of Luke, nung maganap ito, galing sa pagtulog, yung mga alagad, yung tatlo, no? Si Peter, John, and James, galing sila sa pagtulog. Papakita lang ng humaness ng mga alagad, kung sila yung mga tao. So, ganun kasi ang tao, no? Minsan may tinuturo sa atin ng Lord, pero tulog tayo sa pagsikan. Kaya hindi natin naiintindihan kung ano yung tinuturo sa atin. Madalas yun, no? Hindi natin nauunawaan kung ano yung kalooban ng Lord kasi tulog tayo. Spiritually sleeping tayo. Kaya hindi natin maunawaan. So yung mga alagad, pinakita rin yun. Yun nga yung humanness nila. So pag-isip ng mga alagad, nakita nila yung glory moment. Nakita nila yung glory moment na to. Nakita nila yung divine glory ni Jesus. So sikain na lang to. Hindi ito full glory. Kasi kung full glory, ano mangyayari? Mamamatay sila. So ito yung sikain na glory. Yun yung glory na pwede makita ng tao. Yung nakita ni Moses sa bundok ng Sinai, sikain na glory yun. Hindi pwedeng full glory. Kung matatandaan natin, si Moses nag-request siya, Panginoon, gusto makita. Pero sabi ng Lord, hindi mo ko pwedeng makita nang hindi ka mamamatay. Kaya sabi niya, pumesto ko rin sa gilid, tinakpan ng Lord yung mata niya, tumawid yung Lord, nung nakatalikod na siya, tsaka lang inalis yung kamay. So nakita niya yung Moses yung likod lang. Partial glory lang. Hindi pwede na makita ng tao yung full glory na Lord na hindi namamatay. Verse 4, sabi, and Elijah, si Elias, appeared to them along with Moses. And they were conversing with Jesus. So nakita din ng mga alagad yung glorified state. Glorified state, no? Hindi yung glorified body. Tandaan natin, sa resurrection, una yung church. So si Moses, bagamat patay na, at si Elijah hindi nakaranas sa kamatayan. Nasa glorified state lang sila. Kagaya natin, pag namatay tayo, glorified state lang. Meron time for resurrection para magkaroon tayo ng glorified body. Okay? Tandaan niyo yan, ha? Pag namatay tayo sa langit, mag-glorify na tayo. Glorified state lang yun. Wala pa tayong glorified body. So nakita ng mga alagad yung glorified state o kalagayan ni Elijah or ni Elias at ni Moses. No? So meron naman tayong tatangalan sa katanungan dito, no? Yung mga ganito, minsan kakaroon tayo ng question na kailangan natin nalaman kung bakit. Minsan walang kasagutan, assumption lang. Okay, so anong tanong natin dito? Una, paano nalaman ng mga alagad na si Elijah at si Moses yun? Hindi naman nila nakita ng personal. Si Elijah at si Moses. Hindi pa naman uso ang camera o hindi pa uso ang cellphone video. No? Paano nila nalaman na si Elijah at si Moses yung nakasama ni Jesus?
No? So, assumption lang tayo dito. Wala sinabi ang Bible. So, ang assumption natin dito, so, binigyan sila ng Diyos ng spiritual insight. No? Insight lang na ang si Moses yan at saka si Elijah. No? Spiritual insight lang. So, second question. No? Nakalabas dito. Ano ang purpose ni Elijah at ni Moses sa glorified state na ito? Bakit sila nandun? Bakit kailangan nilang makita? No? Bakit hindi si Abraham? Bakit hindi si David? Bakit si Elijah at si Moses? Kasi tatanungin din natin yun, no? Bakit? No? So, gusto matatandaan natin na sa ating mga nakaraang sermon, nag-i-struggle yung mga alagad tanggapin na si Jesus ay mamamatay. No? Kaya nga si Peter, nagbida-bida na naman, pero hindi pwede mangyari yan. Hindi pwede. I-struggle sila eh. Sabi, paano magkakaroon ng kingdom kung walang king? Kung mamamatay ko? No? Kaya pinakita itong glorified, yun ang purpose, kaya nangyari itong glorified state na to. Kaya pinakita ito ni Jesus sa kanila. Nakasama si Elijah at si Moses. Para ipakita na hindi kamatayan ang end, kundi simula yun ng glory. No? Kaya sa ating mga mananampalataya, yung kamatayan hindi yung end. No, kasi sila, yung mga alagad, during this time, kala nila end kayo pag namatay. Wala na, katapusan mo na. Pero hindi. Actually, yun ay start ng glory. Kapag namatay tayo, tsaka tayo mag-glorify. No? Tenses of salvation, ano? Nakatandaan nyo ba? Tenses of salvation. Una, justification. Pangalawa, sanctification. Pangatlo, glorification. No? Past, present, and future. So, future tense yung glorification. No? Kaya nangyari ito, gustong i-correct ni Jesus yung thinking ng mga alagad. Part ito ng training ng mga alagad na matanggap nila yung pagkamatay ni Jesus. No? At dahil na gusto ipakita ni Jesus na hindi yung kamatayan ng end, pinakita niya si Elijah at saka si Moses. No? Sinasabi ni Jesus sa kanila, no? Hindi verbally sinasabi, pero pinakikita ni Jesus na tingnan nyo sila. No? Ayun yung glory, no? Na makakamtan nyo kapag kayo namatay. Yun ang sinasabi ni Jesus sa mga to. Na darating yung time, ganyan din ang mangyayari sa inyo. At yung glory na yan, ma-accomplish lang kung mamamatay si Jesus. Kung hindi ako mamamatay, walang ganyan. Hindi niya ma-accomplish yan. No? Third question. Nalalabas dito, ano pinag-uusapan nila? Kung sasabi, nag-uusap sila, no? They were conversing with Jesus. Ano pinag-uusapan nila? Sinabi niya. No? Pero si Lucas, sinabi. No? Mas kumpleto yung detail ni Lucas. Sabi sa Lucas 9:31, no? Lucas 9:31, yung parallel nito. Pinag-uusapan nila yung Exodus o pag-alis ni Jesus. No, yun ang pinag-uusapan nila, yung pag-alis ni Jesus sa pamamagitan ng death sa cross, yung pagkamatay sa cross. No? Yun yung key point dito sa passage na to. Yung death ni Jesus. No? Kasi yun yung gustong bigyan clarity ni Jesus. Yun yung gustong i-correct ni Jesus yung isipan ng mga alagad. Dahil pagkamatay niya, hindi defeat yun. No? Kasi nga, yung mga alagad, akala nila defeat. Pag mamatay yung king, paano karoon ng kingdom, hindi nila, ang gusto ipunto sa kanila ni Jesus, victory yun, hindi yung death. Victory saan?
victory over slavery in sin. And death. Victory sa slavery of sin and death. No? Eh bakit si Moses at si Elijah? No? Kasi ito yung mga smaller picture ni Jesus. Lalo na si Moses. Smaller picture ni Jesus. Bakit natin sinabing smaller picture? Sino ang naglabas sa Hudyo from slavery sa Egypt? Si Moses. So si Jesus, siya naman ang maglalabas sa atin from slavery of sin. No? Nilabas ni Moses ang mga Hudyo sa Egypt, papunta saan? Promised land. No? Tayo naman, ilalabas tayo ni Jesus sa slavery of sin, papunta saan? Papunta sa heaven. No? Smaller picture yan, si Moses. Yung mission ni Jesus, same sa mission ni Moses. Pareha sila. Si Moses, bago pumasok ng promised land, namatay. No, at ang sabi ng Deuteronomy chapter 34 verse 5, wala nakakaalam kung saan siya nakalibing. Hindi pinaalam ng Lord yan. Bakit? Sa tingin nyo bakit? Kasi baka i-idolize nila si Moses. Baka gawing mami, no? At sambahin, hukayin, no? So sabi sa Deuteronomy 34 verse 5 and 6, wala nakakaalam kung saan nakalibing si Moses, no? Ipagtalo pa nga si Michael Archangel kay Satan, no? Tungkol dyan kay Moses, no? Paglilibing kay Moses. So yun yung picture, no? Bakit si Elijah naman? Ano naman ang kaparehas ni picture ni Elijah? No? Si Elijah pumasok ng heaven nang hindi namamatay. No? Hindi siya nakaranas ng physical death. Mabasa natin yan sa 2 Kings chapter 2 verse 11. 2 Kings chapter 2 verse 11. Bakit hindi nakaranas na namatay si Elijah? Kasi hindi tapos yung kanyang ministry. Hindi tapos yun. Kasi si Elijah, sabi ng Malakay chapter 4 verse 5 to 6, babalik. No? Babalik si Elijah, si Elias, para ituloy yung ministry niya. Hindi kasi tapos yung ministry niya. Kaya kinuha siya ng Lord, hindi siya nakaranas na kamatayan. No? Parang si Enoch. No? Okay, pero naging picture ni Jesus ito sa Elijah. Kasi si Elijah, pag-alis niya, babalik ulit siya, no? Si Jesus, nung mamatay, babalik din. No? Kaya babalik si Jesus? Second coming. No? Yung rapture, hindi yung pagbabalik ni Jesus. O hindi susunduin tayo ni Jesus doon. Pagkaan natin yung pagkakaiba dyan, no? Rapture, susunduin lang ni Jesus yung church. No? Ang tunay na pagbabalik ni Jesus, which is the second advent, yung second coming, pagkatapos ng Armageddon. During Armageddon. So pareha si Moses at Elijah na interesting yung pag-alis sa lupa, pero nasa kanilang glorified state na, hindi resurrection. So pinakikita ni Jesus yun. Kasi kilala nila yung mga yan eh. Nasa Torah nila yan sila. Binabasa nila yan every Saturday no, sa sinagoga kapag sumasamba sila. Kaya kilala nila, alam nila mga buhay niya. Kaya nung makita pa lang nila, naunawaan kagad nila yun. Hindi na kailangan i-explain sa kanila. No? Ito ngayon na naman si Peter, no? Verse 5. Si Peter, Maria na naman, pagiging bida-bida. And Peter answered and said to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here. No? Let us make 3 booths. One for you, one for Moses, and one for Elijah.
Sabi ni Peter, buti na lang na nandito kami. No? Buti na lang nandito kami. Paggagawa ko na kayo ng booths, ubol, o tabernacle. No? Kasi yan sila, meron yan sila tinatawag ng Feast of the Booths. No? Or Feast of the Tabernacle. No? Kasi bago naging templo, tabernacle muna. Dwelling in tabernacle, dwelling place ng Diyos. Okay? So si Peter, tama yung assumption niya. Tama. Inassume niya na yung nakikita niya is glory. Glorified state yun. Tama. No? Kaya lang mali yung timing. Kasi hindi pa yun yung second coming. So, kaya gusto niya ipagtayo na ng dwelling place. Si Jesus, si Moses, saka si Elijah. Kasi nakita niya, glorified state. Alam nila yan eh. Na darating itong panahon na to eh. Mali yung isip, yung timing ni Peter. Inassume niya na yung kingdom parating na, kaya gusto niyang gawa ng tabernacle o ng booth o ng dwelling place si Jesus kasama si Moses and Elijah. Kasi isip niya, ano tawag dito sa Feast of the Tabernacle? Gusto nag-aaral ng sukot. No? Sukot ito. Ito yung pagdating ng kingdom, millennium kingdom, ito yung matitirang, ito yung festival na required lahat ng tao, pati mga Gentiles na dadalo sa feast na to. Hindi to matatapos. No? So yun na nasa isip ni Peter, sukot na to, sukot. Hindi na uunawaan ni Peter yung twofold nature ng Messiah at ng kanyang coming. Hindi niya naunawaan pa yun. Bakit? Kasi wala pa sa kanila yung Holy Spirit. Wala pang nag-i-interpret sa kanila. Okay, hindi pa nila naunawaan, kaya tayo mapalad tayo, no? Kapag nagbasa tayo ng Bible, nauunawaan natin kung ano yung binabasa natin, no? Kasi may nag-i-interpret na. Kila Peter during this time, wala. No? Kaya mapalad tayo. Verse 6, for he did not know what to answer. Hindi alam ni Peter kung isasabihin niya. No? Nung, isipin mo, imagine natin yung eksena, natulog sila, pag-gising nila, nakita nila, nagniliwanag, nagdidingning si Jesus, tapos nakita nila si Moses, tsaka si Elijah, nanto. Siguro kinukurot niya sa sarili, ano to, panaginip ba to? Nasa kingdom na ba tayo? Kala niya, sa kingdom na sila, no? Kaya, gano'n na lang na sinabi ni Moses, no? Ni Peter, pagkagawa ko kayo ng kubol, hindi ka alam kung ano yung sasabihin niya. Yun ang pinaka-best effort niya lang. Nagkagawa ko kayo ng kubol. Wala siyang masabi. Kasi tayo, ganun din tayo, no? Pagkadating na, kunyari, namatay tayo, no? Pagdating mo ng langit, tatanungin ka ni Jesus, oh. Anong ginawa mo sa lupa? Wala rin tayo may sasagot, no? Ano sasagot mo? Wala akong ginawa. Paano ka nakarating dito sa langit? Ano sasagot mo? Because of your grace. Dahil sa biyaya mo, kaya ako nakapasok ulit. Hindi dahil sa ginawa ko, wala akong ginawa sa lupa nung ako'y nabubuhay pa. Nakarapat dapat na magpasok sa akin dito sa langit. Wala, this is all by your grace. Sila ganun din, hindi nila alam kung isasagot nila. Tayo siguro baka, bakit narito ka? Anong ginawa mo sa lupa? Siguro sabihin mo, Lord, hindi ko alam. Lahat nandito ako. Alam ko lang, nanampalataya ako sa'yo. But it is all by grace. So si Peter, yun din. Verse 7, then a cloud formed, overshadowing them. And a voice came out of the cloud. This is my beloved son. Listen to him. So, nagkaroon ng cloud, no? Sa
ere. No? Kaya, imagine natin yung nararamdaman ng tatlo, no? Ito ay, kung tutusin, nakakatakot yung nagaganap na to. Nakita nila si Jesus, nangingignig. Nandun si Moises, nandun si Elijah. Tapos biglang nagkaroon ng cloud. Biglang may nagsalita doon sa cloud. This is my beloved son. Listen to him. No, siguro kung may sakit sa puso si Peter, natakihin. No? So, ito naman naganap para i-correct naman si Peter. Kasi na mali yung, tama yung assumption, mali yung timing. Hindi niya kasi naunawaan yung twofold nature ni Jesus. No? Narinig nila yung boses ng Diyos. No? Ang tawag dito sa ganito, sa Hebrew, bat call. No? Bat call. B-A-T parang bat. Tapos call, K-O-L. Sa Hebrew yun. Ang bat call ang tawag dito pag nadidinig nila yung boses ng Diyos. So, saan natin unang nabasa ito? O nangyari ito? Baptism ni Jesus, no? Ganito rin ang nangyari. No? Binabaptize siya ni JB. Ganun din ang nangyari. Ganun din ang sinabi ng Lord, no? This is my beloved son. No? Dahil consistent ang Diyos eh. No? Hindi yan pwedeng magbago. Yung message hindi pwedeng magbago, no? Kaya itong binabasa natin na scripture, hindi yan magbabago. Consistent yan. From beginning and end. Yan, hindi yan pwedeng magiging obsolete. No? Obsolete dyan. Meron akong narinig na pastor noon, sinabi sa akin, obsolete na yan. Ganun, meron pa lang, bakit nandiyan pa rin niya sa Bible kung sinulat kung obsolete yan? No? Kapag kaayaw nila, sundin, sasabihin nila obsolete. Kaya scripture maasahan natin dahil consistent ito, dahil salita ito ng Diyos. Hindi ito magbabago kailanman. Pero makikita natin na yung batkol, kanino nakadirect? Sa mga alagad, especially kay Peter, no? This is my beloved son. Listen to him. No? Sabi ng Diyos kila Peter, no? Makinig kayo sa kanya. Naka-attention kay Peter. No? Kasi dun sa baptism ni JB, ganun din na sinabi. No? This is my beloved son. Pero, ano karugtong? No? With whom I am well pleased. Yun ang kay JB. Kasi si Peter nga, hindi siya nagpe-pay attention sa itinuturo ni Jesus. No? Kasi nga, biga-biga to eh. Hindi kagaya ni Abraham. No? Si Abraham, pag tinuturuan nito, sunod lang ng sunod. No? Peter hindi nung nag-react siya. Sabi ni Jesus, kailangan ko mamatay. Hindi pwede. No? Sabi niya, marami po tayo mababasa tungkol kay Peter as we go along. No? Yung mga biga-biga ni Peter. Kaya yung sinabi na ito na, listen to him. Sa kanya ito naka-address. No? Kasi hindi siya nagpe-pay attention. Parang tayo, no? Ganun din tayo, hindi tayo nagpe-pay attention. Kasi yung attention natin nasa mundo. Nasa mundo. Kaya hindi tayo nagpe-pay attention kay Jesus. Kaya ito sinulat to. Kaya ito nakasulat eh. Para mabasa natin. Para malaman natin na tayo tulad ni Peter. At sana yung kahantungan natin tulad ni Peter. No? So privilege ito para kay Peter, kay John, kay James. No? Kasi si Moses at si Elijah, yung kausap ni Jesus dito, nung nabubuhay pa, yung encounter nila sa Diyos through faith. Through faith lang. No, nadidinig lang nila kay Moses. Okay, kay Moses medyo maganda-ganda. No? Kasi nagpapakita sa kanya ang Lord through the burning bush. No? Ang tawag natin doon. Ha? Theophany, tama. Sorry, ha? Theophany, no? So,
At least, no, may nakikita si Peter, si Elijah naman, no? Narinig niya, nagsasalita ako na, bumubulong sa kanya. Ituloy na bulong, ha? Kasi ngayon, marami nagsasabi, bumulong daw ang Diyos sa kanya. Bumulong, binulong sa'yo ng Lord. Ito, ganito. Bukas daw, magdanaw ko. Hindi pwede yun, no? Hindi, ang Lord, kapag nangusap, para sa lahat, di para sa isang tao lang. So, yung encounter nila sa Diyos, by faith lang. Nakapaganda na yung theophany. Itong mga alagad, face to face. No? Kausap talaga nila si Jesus harapan. Kaya yung isa yun sa mga privilege ng mga alagad. Hindi nila alam yun, no? Na yan ang privilege nyo, kaharap nyo si Jesus, face to face. Verse 8, and all at once, when they looked around, they saw no one with them anymore, except Jesus alone. So tapos na yung glimpse, tapos na yung kasinaya. Si Jesus na lang ang natira. Tapos na yung preview. So, tinuturo dito ni Jesus na pakinggan nyo yung sinasabi ko sa inyo. Sundin nyo ito. Pero pag sinunod nyo ito, katumbas nito pagsunod sa Diyos. Kaya tayo, na bumabasa nito ngayon, kailangan nating malaman kung ano ang laman ng Scripture, kung ano ang sinasabi ng Diyos, dapat nating malaman at sundin. No? Sila, kailangan nilang gawin yun eh. Kailangan nilang mahasa. No? Alam niyo yung mahasa, yung maging, ano ba yung mababaw na salita? Mahubog. No? Kailangan nilang mahubog sa mga salita ni Jesus. Kasi, yun ang kanilang pangahawakan at yun din ituturo nila sa iba. No? Kasi, mga salita lang ni Jesus ang dapat nilang i-proclaim. No? Hindi yung kanilang feeling na, ay, hindi po pwede. Hindi pwede, no? Kailangan kung ano yung sinabi ni Jesus, yun ang ipoproclaim mo. O yung pagkakaunawa, ito pagkakaunawa ko, hindi. Kung ano sinasabi ni Jesus, yun ang ipoproclaim mo. Yun ang ituturo mo. Kasi ito, isa to sa mga nagiging problema ngayon sa mga local churches. No? Maraming local churches ngayon, binabase nila yung kanilang paniniwala at yung kanilang pinoproclaim sa kanilang emotion. No, gaya ng pagsamba, para sa kanila, yung pagsamba, yung kapag kumakanta ka, iiyak ka. Yun yung, pag naiiyak ka, yun yung tunay na pagsamba. Hindi. No, sabi nga ng Lord, huwag niyo ako sambahin sa emotion. Worship me in spirit and in truth. No? Kung ano yung sinasabi ng Scripture, kaya ang heart of worship, mensahe ito, yung sinasabi ko sa inyo, ito yung heart ng worship. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Yung salita ng Diyos. Yung pagkanta natin kanina, part lang yun. Pero hindi yun ang heart. Yung ibang church, ginagawa nilang heart ng kanilang pagsamba, yung kanta nila, yung pagkanta nila. No? Dahil doon, no, nakapokus sila sa kanilang emotions, sa kanilang pagkakaunawa. Ito, pagkakaunawa ko. Hindi, kung ano sinasabi ng Bible, doon tayo. No, at isa pang pagpapatunay yung natutunan ng mga alagad dito, at tayo rin, na yung paglilingkod natin sa Lord, ngayon, deposit lang natin yan. Parang bako, nakag-deposit lang tayo. Deposit natin yan para sa darating na buhay. No? Kumbaga, initial payment lang natin yan, o initial investment. Initial investment natin yan para sa buhay na wala hanggan. Kaya nga, peace of the tabernacle. Kasi dadaan na tayo nito.
passers-by. Nagaan lang. Kaya nagkaroon ng Feast of the Tabernacle. Sila Abraham noon, wala sariling kakanan yan. Nomads yan sila. Pag sinabi mong nomads, naglalakbay lang yan, palakad-lakad sila doon sa Kanaan, no? Which is yung Israel ngayon. Dadaan-daan, lalakad-lakad lang yan sila. Naghahanap sila ng kung saan meron saganang tubig, no? Sila tatayo ng tent. Kaya ang Feast of the Tabernacle, Feast of the Booths, Feast of the Tents. Kaya yung tabernacle nila, dala-dala din nila yung, no? Kapag naglalakbay sila kung saan sila pumunta, dala-dala nila. O dito muna tayo magano, tatayo nila yung doon. After ilang taon o ilang buwan, lilipat na naman, dala na naman nila yun. So yun yung Feast of the Tabernacle, yun yung sineselebrate nila. Ganun sila, nomads. Ito ngayon, may mga nomads pa rin sa Iraq. At kung susundin natin yung salita ni Jesus, mararanasan din natin yung kagalakan at dakilang pag-asa sa ating hinaharap. No? Yun ang sinasabi ni Jesus. Sundin nyo lang kung ano yung sinasabi ko. Huwag kayong complain ng complain. No? Huwag nyo panghawakan kung ano yung nararamdaman ninyo. Huwag nyo panghawakan kung ano yung pagkakaintindi nyo. Sundin ninyo ako kung ano yung sinasabi ko sa inyo. No? Kasi ang message dito sa nakita ng tatlo, great hope. No? Kasi nakita nila yung preview ng kingdom. Nakita nila kaya great hope yun. Na hindi ang kamatayan ang katapusan. At ang tunay na kasaganaan ay nasa ating Panginoong Hesus Kristo. Na kay Jesus yung tunay na abundance. No? Na kay Jesus. Sa ating pagtatapos, sabi, let Christ alone should be our joy. No? Dwelling place and treasure. Yung joy natin dapat na kay Jesus lang. Yung dwelling place natin, si Jesus lang. At yung treasure. Dapat, di ba, may mga kanta tayo na si Jesus sapat at higit pa ba yun? Higit pa. Dapat gano'n, no? Kung minsan magkakanta tayo, tingnan natin yung lyrics. No? Tingnan natin. Yung ba ginagawa natin? No, mag-iingat tayo kasi hypocrisy yun. Pag kinanta mo, tapos hindi mo ginagawa. Kaya mag-iingat tayo, lalo na sa music team, no? Pag pipili kayo ng kanta, siguraduhin nyo na huwag kayong pipili, maganda to, gusto ko to, kasi ang ganda ng lyrics. No? Ang tanong, nasusunod ba natin yung kinakanta nyo? Nagagawa ba natin yan? No? Kasi baka, sabi nga ni Jesus, binalaan niya yung Israelita, no? Kayo, sinasamba nyo ako sa lips lang. O hindi nyo sinasamba in your heart, hindi in your lips lang. No? Kaya titignan nyo yung pagpili ng kanta. Advice ko lang sa mga kasi hindi ako mananagot siya, kayo ha. Yan lang yung mga kumakanta na yan, yung mga nagpapaawit. Kaya kayo song leader, kasi kayo naglilig ng pag-awit. No? Kaya titignan nyo yan, no? Kaya ako ha, ayaw ko kakantahin nyo yung Lord, I offer my life to you. No? Kasi alam ko hindi natin kaya yun. No? Kasi ngayon, pagsisimba lang, hindi natin magawa. Ano mo i-offer yung life mo sa Lord? No? Kaya hindi natin kinakanta yun. Kasi hindi natin kaya gawin. Kasi kapag kinanta natin yun, that's hypocrisy. Hindi mo naman ginagawa, kinakanta mo. No? So kay Jesus lang natin matatagpuan yung buhay na walang hanggan. No, hindi natin matatagpuan yan doon sa resort na pinuntahan natin. Nag-enjoy tayo doon. Pero yung kasiyahan doon, temporary lang. No? Pag alis natin hapon, malungkot na yung iba. Yung iba ayaw umalis eh. No? Yung tawag ko, alis na tayo. Pagka babayad ako na extra, ayaw pa umalis ng iba. Paalis lang, malis yung swimming pa. Oh. No? Pero temporary lang yung joy na yun. Kay Jesus,
permanent. May satisfaction. No? May satisfaction kay Jesus. Na kay Jesus yung tunay na buhay. Ito yung buhay natin ngayon, hindi ito tunay. No? Kumbaga temporary lang to. Na kay Jesus, no? Pagkasama na natin siya, kapiling na natin ng Diyos, yun yung tunay na buhay. Yung iba pa, the rest, no? The rest, lalo na sa mundo ito, gaano man yan kaganda, kagaya ng pinuntahan natin kahapon. Walang kabuluhan yan kung wala si Jesus. Kung walang kabuluhan yan, kaya nga bagaman outing yun, nagkaroon ng gawain sa gabi. Kasi nga, walang kabuluhan yun kung wala si Jesus. So, si Jesus dapat yung sentro ng ating buhay. No? Kailangan nating iisipin niya. Si Jesus yung sentro. Kung wala si Jesus, walang kwenta ang buhay. No? Kahit na masaya yan. Pag-alis mo dyan, wala na yan, saya na yan. Walang satisfaction dyan. Hindi ka masasatisfy dyan. Niwala kayo sa akin. No? Puro temporary lang yan. Puro satisfaction na kay Jesus. Doon lang natin makakamit. Okay?